kahinaan ng lalaki para magkagusto siya ulit sa'yo. Yon. So ito ngayon, kailangan nating alamin kung ano ba yung mga kahinaan naming mga kalalakihan pagdating sa mga babae. Na baka nakakalimutan mo na ito utol, na kayo bilang isang babae, nawala na pala ito sa inyo. That's why na-e-echopera na kayo or ipinagpalit na kayo ng mga partner ninyo na lalaki. So ito ngayon, kailangan nating alamin ulit kung ano ba yung mga kahinaan ng lalaki para mas lalo siyang magkagusto ulit sa'yo. Well, actually marami-rami ito, pero sa ngayon, 3 lang po yung kinuha ko na pinaka-importante sa lahat-lahat na dapat din ninyong alamin ulit para mas lalo magkagusto yung isang lalaki para manumbalik yung pagmamahal niya at saka pagkakaroon ng interesado sa'yo. Okay? So ito, wag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is ito, napaka-common nito na for sure. Until now, alam na alam mo pa ito. Walang iba kundi magpaganda at magpa-sexy. Yes. Hindi talaga ito nawawala utol. Dahil sa aming mga kalalakihan, diyan talaga kami nahuhumaling or kahinaan naming mga lalaki yung hubog na katawan ng isang babae at saka yung pagmumukha ng isang babae. Kung dati is napaibig siya sa'yo, nilapitan ka, that's why nakilala mo yung taong ito or yung lalaking ito. Dahil po yan or isa po dyan is sa hubog ng iyong pangangatawan at saka sa iyong pagmumukha. Na sigurado baka sa ngayon is pinapabayaan mo na ang iyong sarili. Yes utol, maraming gym dyan na malapit lang sa inyo. And then sa pagkain syempre is kailangan magbawas-bawas ka na din kasi baka napabayaan mo na yung iyong sarili na mas lalo ka nang lumolobo. Oh no. And then pagdating din sa iyong pagmumukha, tignan mo rin ulit ito sa salamin kung maganda ka pa rin ba sa paningin mo. Yes utol, kailangan talaga is you should look elegant but sexy. Lalong lalo na sa pananamit. Kasi kahit hindi man ganon kaganda yung hubog ng iyong katawan, kung marunong ka po manamit, yung tipong parang sexy pa rin tignan, and then may konting makeup, yes, na para mas lalo kang maging blooming, ay talagang madadali mo ulit yung loob ng partner mo na lalaki na nawawala na ng gana sa'yo. So yun po, magpa-sexy po kayo kasi sa hubog ng katawan is isa din po yan na kahinaan talaga ng lalaki. Lalong lalo na kapag malaki ang iyong hinaharap. Yes po. And then ito, yung pangalawa natin is huwag maging clingy at needy. Yes, ito always ko po ito pinapayo na dito rin talaga na umaatras or mas lalong lumalayo yung isang lalaki sa clingy and needy na babae. Yung tipong parang nakalambiting ka lagi sa kanya, palagi kang pabebe, palagi kang intindihin, palagi kang unawain, palagi kang pagbigyan. Yes, kung ganito ka kasi utol, parang pinapasok mo or parang kinukuha mo yung isang masculine frame ng isang lalaki and then pinapasok mo siya sa feminine frame mo na bilang isang babae. So ayaw na ayaw po yan ng isang lalaki. Lalong lalo na kapag ikaw din is inuubos mo yung oras niya, nagiging needy ka sa kanya palagi, naku po. Mas lalo ka talagang aatrasan ng isang lalaki. So that's why, huwag po kayong maging clingy at saka huwag na huwag talaga kayong needy. Dahil pagdating sa aming mga lalaki is ekes po yan, pagdating talaga sa amin. So yun. And then ito, yung pangatlo natin is huwag higpitan. Yes. Habang maaga pa, na kayo pang dalawa ng partner mo na lalaki pero parang nawawala na siya ng gana sa'yo. Actually, kahit sino na lalaki is ayaw mahigpitan. Tipong parang binabawalan mo siya, hindi mo siya pinapayagan. Kasi kaming mga lalaki ay gusto talaga naming mag-explore. Na gusto naming gumala, gusto naming maglaro. Yung tipong parang hindi nawawala sa pagkakabinata. Yes, dahil yan po yung nature namin. Pinanganak po kami na ganun talaga yung gawain namin. Na yun po yung rule namin. So ngayon, kung nagpapaalam naman yung isang lalaki sa'yo, yung partner mo, and then hindi mo ito palagi pinapayagan, na gusto mo siyang ikulong, kagaya ulit sa sinabi ko na gusto mo siyang ipasok or ipagaya sa'yo as a feminine or as a isang babae na dyan lang sa bahay makukulong, mag-aalaga ng bata, is talagang mas lalo mong masasakal yung isang lalaki.
Hindi po yan makakayanan ng isang lalaki, utol. Ito lagi ninyong tandaan. Sa mga babae kasi, yes, ito nagagaranti ako at saka na-validate ko rin na kayang-kaya talaga ng mga babae manatili sa loob ng bahay. Yes, dyan lang mag-aalaga ng mga anak, mag-aasikaso. Kayang-kaya po yan ng isang babae kahit sa loob pa ng isang taon. So, kung i-compare natin dito sa mga lalaki na ipapagaya mo sa gawain ng isang babae, do you think makakaya yan ng lalaki? Hindi. Dahil magkaiba po yung rule ng babae at saka lalaki. Magkaiba po yung nature na isinilang tayo dito sa mundo. Yes, na ito po yung rule ng isang babae at saka ito din yung rule ng isang lalaki. So wag mo pasukin yung rule ng isang lalaki, and then wag mo rin kunin yung role ng isang lalaki para ipagaya sa babae. Yes, red flag po yan, utol. Na kung ipipilit mo ito, ay talagang mabubuwag at saka masisira po yung relationship ninyo. Dahil hindi po dyan nakasaad sa kung ano yung gusto mo na mangyari. Na ipipilit mo yung lalaki na sundin yung gawain ng isang babae. Yes, talagang hindi po yan mangyayari. That's why meron talagang naghihiwalayan dahil sa ganitong paghihigpit or sa pagpapagaya ng mga kababaihan sa gawain nila na kunin or gayahin ng isang lalaki. So iwasan nyo po yung gawain na ito. So yun lang po mga utol, yung tatlong gawain na kailangan ninyong iwasan para mas lalong manumbalik yung loob ng isang lalaki sa inyo, dahil yun din po yung mga kahinaan ng lalaki. Kapag hindi nyo sila hinihipitan, kapag nagpapaseksi at saka nagpapaganda ka, and then yung isa dito is kapag ikaw mismo ay hindi needy and clingy. So gustong gusto po yan ng isang lalaki dahil mabibigyan mo sila ng peace of mind. So syempre kayong mga babae is meron din naman kayong mga traits na hinihingi sa mga kalalakihan. Pero ito po yung content natin is para talaga sa mga kababaihan na tinuturuan natin at saka tinutulungan. So para magkaroon din kayo ng kaalaman. So yun lang po. By the way, sa may mga katanungan is sumasagot po ako sa aking YouTube channel dahil may admin tayo dito. Yes, so may mga katanungan dyan. So gusto talagang magtanong na para mabigyan ng kasagutan, pumunta po kayo sa recent upload ko sa aking YouTube channel, and then doon po ako talaga sumasagot. Ha? So yun po mga utol, sa mga gusto din pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo rin yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So PM nyo lang ako and then usap-usap tayo doon. So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi